Willing ba sa isang transparent na drug test si Mayor Baste Duterte? Bakit may mga pera na nag-i-involve na kung saan mapapansin mo pa na nagbabayaran, nagkakaabutan? Parang humihit-hit ng cocaine or gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Wala, ayun na, Magandang gabi po mga kaibigan, mga kapatid sa inyong lahat. Ito po ang katanungan ko. Kanina, after kong mag-glance ngayong Webes ng araw ng June 6, ngayon June 6, araw ng Webes, after kong mag-glance, tulog ako, dahil wala naman akong gagawin ngayon dahil mamayang gabi pa tayo gagala o iikot mamayang gabi. Now, ngayon po, may nakita ko na isang posting na kung saan hindi ko lang alam, hindi lang ako sure kung si Davao City Baste Duterte ba itong nakapost. Kasi medyo hindi malayong magkahawig sa kanya at hindi nalala yung kamukha niya, yung guy na sinasabi doon at totally doon sa posting mini-mention ang pangalan niya na para bang humihit-hit. Parang humihit-hit ng cocaine or gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi ko po sinasabi mga kaibigan na si Mayor Baste Duterte po itong sinasabi ko. Ang sabi ko po, parang kahawig niya, parang hindi nagkakalayo. I don't know kung siya ba ito. Ngayon, dahil sa usapin pong yan, na kumakalat naman po sa social media, siguro dahil hinahamon nila ang Pangulong BBM na magpa-drug test, na kung anong test ang gustong gawin nila, ginawa naman po yan ni Pangulong Ferdinand Marcos during time ng election, na kung saan, doon sa drug test, na sinasabi, gumagamit daw ng cocaine or pulburon ang ating Pangulo. Pero nung siya'y nagpa-drug test, ang resulta po ay negative naman. Di ibig sabihin, hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulo na nakaupo ngayon. Now, mga kaibigan, ito po ang challenge ko na gusto ko pong malaman. Total, sinasabi ni dating Pangulong Duterte, I hate to drugs, ayoko sa illegal na droga. Willing ba sa isang transparent na drug test si Mayor Baste Duterte? At dapat gawin ang drug test dito sa Metro Manila. Dito sa Metro Manila, dyan po sa PDEA main office or sa Kamkrame headquarters, may mga drug test naman po dyan, di ba? Kasi kung allegation kay Baste na gumagamit daw, di umano ay doon sa posting ng mga ganyan, at kung ang gagawin ay drug test ay dyan sa Davao, hindi po atang malayo na kaduda-duda. Ako po'y nagtatanong lamang mga kaibigan, hindi po ako kumpirmado na kung siya ba'y gumagamit. Ang gusto ko lang pong mangyari dito, total, inakusahan si Pangulong BBM, nagpa-drug test, negatibo nung time ng eleksyon. Now, willing ba sa drug test itong si Davao City Mayor Baste Duterte? Sana pumayag po kayo, Mayor, sa isang drug test. Sana malaman natin kung sino ba ang gumagamit. Total, kumakalat po yan sa social media, yung mga litrato nyo pong yan. Hindi po natin alam kung totoo po ba yan o gawa-gawa, kung ano man yan. I don't know. Siyempre, iba pa rin po yung magpapadrug test si Mayor Baste para magkaalaman. Kasi ang pangit naman po yun, yung mga empleyado ng Davao City na 37 nag-positive sa drug test. Hindi po ba?
1137 po yun na empleyado ng Davao City. Nag-positive sa drug test. Ang pangit po nun. Bakit nalusutan si Mayor Baste? Now, willing ba si Mayor na magpa-drug test? Kasi kung yung 37 nagpa-drug test at nag-positive, si Mayor Baste kaya, willing po kaya na magpa-drug test? Naghahantay po kami ng inyong kasagutan, Mayor. Mga kapatid, mga kaibigan, ikalawang topic natin ito ngayon. May nakita akong video na kung saan itong videong nakita ko, nagkaroon po ng rally dyan po sa New York. Oo, sa ibang bansa. Dito sa videong nakita ko, mapag-iisipan mo, bakit nagkakaabutan ng pera? Bakit may mga pera na nag-i-involve na kung saan mapapansin mo pa na nagbabayaran, nagkakaabutan. Ito po mga kaibigan ha, hindi po galing sa akin ang bidyong ito. Ito po ay upload kay TikTok. Kay TikTok po ito upload ha, itong video pong to ako kasi masipag kasi akong ng mga video ng mga nakikita ko na pwede kong maging topic, pwede kong maging video reaction, yung mga bidyong ganyan. Kaya ako, tinitignan kong mabuti. Baka mamaya, mapagkamalan tayo na nagpapakalat ng fake news. Di po ba? Now, ito po mga kaibigan. Kung natatandaan ninyo, meron ako dating mga na-interview dyan sa Liwasan, Manila. Na kung saan, may mga nagrally po dyan na mga hindi daw allegation, na hindi daw binayaran. Pero, itong mga na-interview ko, hindi po mga bata, hindi po minor de edad, mga matatanda na kung saan yung iba doon nagagalit dahil hindi daw sila binayaran. Dito po ako nagtataka. Sa Pilipinas po ito, guys. Pero itong dinalang rally, nasa iba yung dagat na, nasa abroad na, o sa Estados Unidos, o sa Europe, o Amerika ata to. O basta sabi, New York daw tong video na to. Bakit nagkakaroon ng bayaran dito? Bakit nagkakalistahan? At ang nakakatawa, ang nagbibidyo, kasamahan din nila. Putang inan niya naman. Pati ba naman yung Hakot Brigade? Pati ba naman yung parali dyan sa ibang bansa? Para lang masabi na ang Maisog Rally, may tao kailangan maghakot. At ito pa nakakapagtaka pa mga kaibigan ha. Kung mayroon kayong makikita doon sa video pong ito na ipapakita ko po sa inyo, bakit nakadamit ito? Nakadamit ng pang SMNI. Di nagtataka lang po ako, ano po ang ginagawa ng SMNI doon sa rally ng Maisog sa ibang bansa? Sa New York ba ito? Bakit may taga SMNI na lalaki at babae na pangiti-ngiti na kung saan sa harapan ni sila nag-aabutan ng pera doon? Hindi kaya naisip nung dalawa na yung nagbibidyo doon pwedeng magamit laban sa kanila? Hindi ba naisip nung taga-station na to na bakit nagbibidyo at ba't hinayaan nila yun? Abay mga kaibigan, ganyan na ba kayo nagarapal? Ha? Para masabi nyo lang galit kayo kay Pangulong Marcos? Pati dyan sa ibang bansa, nagkakalat kayo ng katarantaduhan at kabubuhan ninyong mga puki ng ina ninyo. Ipinapakita nyo dyan ang kawalanghiyaan ninyo. Tapos sasabihin nyo, may rally pa kayo ngayon at 30 sa Hong Kong. Ilang perang babayaran nyo dyan para lang ipagsigawan na galit kayo kay Marcos? Ha? Sa New York na lang. Ito, nandiyan ang video. Mamaya ipapakita natin. Ako po'y nagtataka mga kaibigan. Ganyan po kayo kadesperado para pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa hindi nyo magawa, hindi kayo makahakot sa Pilipinas ng mga tao na pwede nyong mauto, pwede nyong gawin mangmang, pwede nyong gawin bobo. Sa ibang bansa naman kayo nagkakalat. At yung mga kababayan natin na OFW, ang inyong hinihimok para mag-alsa sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Ganyan ba kayo kadesperado? Ha?
Talagang maglalabas kayo ng pera, maglalabas kayo ng pondo para pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos? Tapos sasabihin ninyo, prayer rally? Sasabihin ninyo, amen? Hallelujah? Putang ina ninyo! Kaya mga kaibigan, huwag kayong makalimot, mag-like, mag-follow, at i-share nyo po ang ating bidyong ito para ba ipagpakita natin sa mga kababayan natin kung gaano kawalang hiya ang mga taong nasa likod. Lahat ng paninira ay gagawin para lang mapasama ang kasalukuyang liderato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Talagi po nating tandaan, mga kapatid, ayon sa Biblia, ang pamahalaan na to ay aking hinirang at nagmumula po sa akin. Hindi ko lamang po matandaan kung ano pong version, pero yan po ay nasa Biblia. Walang pamahalaan na hindi nanggagaling sa Diyos. Ibig sabihin, ayon sa Biblia, ayon sa banal na kasulatan at salita ng Diyos, ang pamahalaan ay nagmumula sa ating Diyos. Kaya igalang natin ang gobyerno, tulungan natin ng magtagumpay at na tayo ay mapabuti. Again, magandang araw po. Panoodin niyo po ang bidyong ito. This is SDC York. May sukli ka? Wala, ano na, doon. Kapalit pa rin. Wala, ano na, doon. Kapalit pa rin. Bilang kwan, kampiyon. Oh, bilang kaya, bigyan mo siya na. Bilang ko lang. Bilang ko lang. Walang na 4. Bigyan ko sa Mendes. Ay, 5 lang. 8 ang ibigay sa mga. Hanapin tayo ng administration ito. Oh, yan oh, mga supporters. Yeah.